Isang pinagpalang araw sa inyong lahat mga ka-farmers. Welcome na naman muli dito sa ating YouTube channel. Iba't ibang mga alaga ang inyong makikita. Mapupulutan ng aral at lalong may inspire kayo sa inyong makikita. Dito lang yan sa R.O. Valerio Dairy Farm. Kaway-kaway sa inyong lahat mga ka-farmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Andito tayo ngayon sa Sitio Gogo San Vicente, Bacolor, Pampanga, San Fernando. Dito natin makikita ang isang napakagandang farm. R.O. Valerio Dairy Farm. Maaari din kayong mag-follow sa kanilang Facebook page. Ang lahat ng ating ipapakitang mga alaga nila dito ay available po yan sa kanilang farm. Simulan natin dito sa kanilang mga alagang darag native chicken. Ang pinakamasarap na manok sa buong Pilipinas. Hindi gaanong kalakihan pero pagdating sa lasa, perfect. Ang kagandahan sa pag-aalaga ng darag native chicken ay bibihira na lang ang nag-aalaga nito. Kung baga, ang kakompetensya ay hindi ganon karami. At marami ang gustong kumain ng native chicken. Kaya makakasigurado tayong mabibinta ang ating mga produkto pagdating sa darag native chicken. At kung mapapansin natin mga ka-farmers, talagang sinadya ang building o kulungan ng kanilang mga darag. Napakaganda ng kanilang range area. Meron itong frame na bakal at meron itong nakapaikot na range net. Kaya siguradong pangmatagalan ang paggamit dito at siguradong hindi mapapasok ng mga predators ang kanilang mga alaga. At napakaganda ng kanilang mga pugat na ginawa para sa kanilang mga darag native chicken. At nagsimula na itong mangitlog mga ka-farmers. At para sa ating mga ka-farmers na gusto magsimula sa pag-aalaga ng darag native chicken, pwede kayong makabili sa kanila. Maaari kayong mag-visit sa kanilang Facebook page. Nandoon yung kanilang complete address at meron sila cellphone number. Ang kagandahan sa pag-aalaga ng native chicken, kahit wala tayong incubator, pwede ito makapagparami sa kanilang natural way, sa kanilang paglilimlim. At kung marami na ang inyong alaga, mas mainam na mayroon tayong incubator para tuloy-tuloy ang kanilang pahingitlog. Kasi once na naglimlim sila, maaaring mag-stop ng ilang days ang kanilang pahingitlog. Mas mainam na mayroon tayong incubator para tuloy-tuloy ang salang at tuloy-tuloy ang production ng ating mga sisiw na ating palalakihin at ibibinta sa ating mga customer. Sa pag-aalaga ng darag native chicken, wala hong problema kasi kaya itong kumain ng mga organic na pagkain na pwede nating makuha sa ating mga probinsya. Pero dito sa kanila, pinag-aralan nila papaano gumawa at magparami ng black soldier fly. Isang napakagandang idea upang makapag-produce ng organic feed para sa kanilang mga alaga. Ang ganitong idea ay napakaganda upang mapababa ang kanilang gastos sa pagbibili ng mga feeds. Napakabilis lang itong paramihin. Within 2 weeks, pwede na natin itong ibigay sa ating mga alagang darag native chicken at hindi lang sa manok, pati na rin sa ating mga ibang livestock na inaalagaan. Pwede sa ating mga alagang hito, tilapia at hinahalo din ito sa mga commercial feeds sa paggawa ng mga dog food at mga feeds sa ating mga alaga. At maging sa kanilang alagang pabo, ito rin ang kanilang ibinibigay. At dumapo naman tayo sa kanilang alagang mga tupa. Ang pag-aalaga ng tupa ang panimula sa Pilipinas ay medyo may kamahalan. Pero pagdating sa pagbibinta nito, maaari kang kumita. At pagdating sa kanilang pagpapakain, mas maganda itong pakainin kaysa sa mga kambing. Ang mga kambing mga ka-farmers, pag hindi na fresh ang mga damo, hindi na ito kakainin. Pero ibahin nyo ang mga tupa. Wala ho yang kaarte-arte. Kahit pudpud na mga damo, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagkain. At hindi namimili na mga damo. At para sa ating mga ka-farmers na gusto nyong magdagdag ng alaga, maaari kayong makabili ng alagang tupa dito sa Valerio Dairy Farm. At para naman sa ating mga ka-farmers na naghahanap ng pure unglo Nubian, dito sa kanilang farm ay napakarami. Sa pagdating sa kanilang alagang kambing, makakasigurado kayong number 1 ang kanilang lahi. Ang kagandahan sa unglo Nubian mga ka-farmers, mas malaki at mas marami ang karne na ating makukuha kaysa sa mga native na kambing. Ang pag-aalaga ng kambing ay wala hong kalugian kasi pagdating sa kanilang pagkain ay hindi yan binibili. Pero kailangan madiskarteho tayo at masipag, lalo na sa pagkukumpay ng mga damo.
At pagdating naman sa kanilang mga bibis na kambing, nakahiwalay na ito sa kanilang mga inahin. Mas mainam na ihiwalay agad ang mga bibis na kambing sa kanilang mga inahin para mas mabilis makapagparami ang ating mga alagang kambing. Para sa ating mga kaparmers na magtatanong, ano ba ang didi na ginagamit para sa kanilang mga alagang kambing? Yung normal na didi mga kaparmers na nabibili natin sa mga mall at sa mga tindahan, yung pinakamalaking size. At para sa ating mga kaparmers na naghahanap ng sweet sorghum, maganda itong pagkain sa ating mga alagang kambing, tupa, kalabaw, at lalo na sa mga baka. At maging sa ating mga native na baboy, kinakain ito. At lalo na sa ating mga free-range chicken, available po sa kanila ang seeds ng sweet sorghum, 250 per kilo mga kaparmers. Mag-direct message lang kayo sa kanilang Facebook page at pwede nyong matawagan ang kanilang number na nakalagay sa kanilang Facebook page. At maging yung Malbere ay mayroon silang tanim dito. Maganda rin itong pakain sa kanilang mga alagang kambing, tupa at sa kanilang mga alagang darag native chicken. At hindi mawawala ang kanilang mga tanim na mga saba, ang tataba mga kaparmers. Makikita natin mamaya kung ano yung kanilang fertilizer na ginagamit sa kanilang mga tanim dito. Kung marami tayong iba't ibang mga alaga, ang saging na saba ay napakalaking tulong. Halos lahat ng alaga natin ay pwedeng ipakain ang saging na saba. Kaya maganda ito kung meron tayong tanim. Pag nakabili kayo ng seedling para sa sweet sorghum, ito yung kanyang resulta mga kaparmers pag ready to harvest na. Pag mayroon tayo nito, siguradong hindi problema ang pagkain sa ating mga alagang kambing, kalabaw, baka at tupa. At pag ganito karami ang ating mga alaga, ang pinaka-number 1 na problema ay pagdating sa tag-ulan. Ang crisis sa pagkain ng ating alaga. Kaya mas mainam na palaging handa. Dapat maraming mga silage na nakahanda para pag dumating man ang tag-ulan, bagyo, mayroong maibibigay sa ating mga alaga. Pagdating naman sa kanilang mga alagang baka, ay mayroon dito silang Hoslin by Jersey. Mga baka na maganda ang mga lahi. Baka na maganda pagdating sa mga dairy production. At maging yung kalabaw na maganda sa milk production ay mayroon din sila dito. Ang origin nito mga kaparmers ay galing ito sa India. Tinatawag ito na Mura Buffalo. Ang sa Pilipinas naman na mayroon tayo, tinatawag itong Water Buffalo. At para sa ating mga kaparmers na mahilig magtanim, pwede dito natin gawing negosyo. Pwede tayo makapagbenta ng matabang lupa. At malaking tulong din ito pang sariling gamit natin para sa ating mga itatanim na ating mga gulay. Ito ang tinatawag na vermiculture. Gamit ang mga waste management na pwede natin makuha sa ating mga probinsya, gamit ang African Nightcrawler, maaari tayo makapag-produce ng napakatabang lupa. Pag ating chinap-chap ang mga puno ng saging at iba't ibang mga waste management at ilagay lang sa ilalim ang African Nightcrawler, kakainin nila yan. At ang kalalabasan mga kaparmers, isang napakatabang lupa. Lupa na hindi na natin kakailanganin ng fertilizer. Kahit anong itanim na gulay dito, mga halaman, siguradong 100% tataba. Kaya para sa ating mga kaparmers, kung balak niyong pumasok sa farming business, kailangan alam natin, pag-aralan kung anong pwede nating may apply at hindi natin kailangan gumastos ng napakalaki sa ating pagsisimula sa farming business. Kaalaman ang susi para tayo ay maging successful sa ating farming business. So paano mga kaparmers, hanggang dito na lang muna. Para sa ating mga kaparmers na hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe our YouTube channel at mas mainam kung ibabahagi nyo sa inyong mga social media account yung ating videos na ito para marami pang mga kaparmers ang ma-inspire at magkaroon ng idea. Para sa ating mga kaparmers, nandito ka man sa Pilipinas or nasa abroad, mga OFW, shout out sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat, God bless po sa inyo at lalo na sa inyong mga mahal sa buhay.